Yan bro. Good morning. Tag. Wala pa? Tinagtag ko lang. Kailangan para magtagnak. Okay na yan? Makita naman. Ba? Mhm. Okay. Nandito na naman tayo sa sharing the Word of God. Okay. Alam ko na hindi naman gutom talaga kayo kasi ang mga anak sa Diyos habang umalis sa bahay kumakain yan eh. Kumakain yun ng almusal. Ganon din sa sa spiritual. Mayroon kasing mga pag party ang pupuntahan, no, di ba kainan 'yon, di ba? So sabi ng iba, hindi ako kakain ng almusal kasi yung dinner mamaya ubusin ko na. So ang mangyayari mo pagdating doon talagang gutom ka. Wala na ka ng lakas eh. Ang mood mo ay nag-iba na. Ang pinakamaganda talaga para hindi ka manghihina sa party or sa isang session or program, bago ka pumunta ng party, kakain ka muna kung konti. Oo, kasi so, kung may lakas ka, so may lakas tayo dito sa pagkikinig at saka hindi yun hindi masakit. No? Alam mo yung hindi masakit, hindi ka masaktan pag magtaka ka lang na masakit yung ma-receive mo. Okay. Sa akin, malaki na pakinggan, mahalaga pakinggan when it comes to love. Kasi His love surrounds me like a sea. It is because of love na nagpunta tayo dito sa church because one of the characteristic of God is love. The love endureth forever. So, walang hanggangan, walang pagbabago, hindi magbabago ang pagmamahal. Maraming definition sa love. Let's go to the book of Matthew. Alam niyo mga kapatid, kung naintindihan niyo, simula pa lang sa pag-start natin ng Family of God, simula din ako sa Matthew 1. Hanggang ngayon, ilang taon na, hindi ko pa natapos tong Matthew. Yun ang katotohanan. Kasi verse by verse ako nagtuturo every Sunday. Pagsimula pa lang ng Family of God, nagsimula ako ng Matthew 1, chapter 1. Hanggang ngayon, ilang taon ng Family of God? It could be 3 years? 4 years, magpo 4 years na. Hindi ko patapos ang Matthew. Anong mayroon? Kasi napakalalim, napaka-treasure, tinitreasure natin. Ang gospel is, mahalaga para sa atin. Kaya ninamnam natin, nang dinidig natin. Kasi diyan natin makikita ang mga mamahaling, mga treasure, mga mahalaga na bagay if we dig, ng malalim. Okay, let us go to the book of Matthew 22. Panay talaga tayo Matthew, pero yung book of Romans, natatapos na natin sa Bible study, at saka yung book of John. Okay? Kung malalaman natin the whole book sa John na studyhan na natin. But sa every message na ginawa ko, dito tayo sa Matthew 22 verse. Ready na kayo? Mayroon kayong mga Bible? Pakikuha. Okay. It's about love. What is the great commandment? What is the first, pag sinasabi natin na pag may magtanong, ano ba talaga ang pinaka
mahalaga, pinakauna, pinakamalaki na utos ng Diyos. No? Some of the religion, sinasabi nila, 'di ba, the Ten Commandments. Magsasabi normal, ang maraming tao ganyan. Mayroon din nagki-claim na the great, para sa kanila napakalaki ang Sabbath day. Okay? The day of Sunday. Ang pag-fellowship ng Sunday, yun ang pinakamahalaga sa kanila. Pero let's go to the scripture kasi may nagtatanong tong tao na to kung ano ba talaga ang pinakamahalaga na commandment ni God. Okay? Verse 34. Matthew 22 verse 34. And makikita din natin to sa Mark 12 verse 28 to 34. Makikita din natin to sa Luke 10, 25 to 28. Okay, basahin ko. But the Pharisees, hearing how the mouths of the Sadducees had been stopped came together. Verse 35, the one of them, a teacher of the law, it's a lawyer, a teacher of the law, professional. So, magaling magtanong. Put a question to him, testing him, and saying, okay, Master is talking to the Lord Jesus Christ. Panginoon, Master, Lord, okay, which is the chief rule in the law. In other words, what is the great commandment of the law? Ano ang pinakamahalaga, pinakauna, pinakamalaki, ang pinaka when it comes sa batas? Okay? And Jesus said unto him, makinig kayo, mayroon akong tanong kung anong sinasabi niya. Magsasabi kayo, amin kung totoo. Thou shalt love God with all your heart. Tama? Amen? No. Anong sabi niya? Thou shalt love God with all your heart? No, hindi sinasabi. Anong sabi niya? Thou shalt love the Lord your God. Huwag natin kalimutan. Mayroon hindi tayo pwede magdiretso sa paraphrase na you love God with all your heart. No. We have to understand now. We have to love the Lord your God. Okay? So the Lord your God, have love for the Lord your God with all, not half. Pag sinasabing A-L-L, all, with all your heart, buong puso, dapat mahalin mo. With all your soul, sa buong kaluluwa mo. Buong alma mo. Okay? With all your mind. With lahat. Okay? You think, may tanong ako. You think natutupad natin to? No? Huwag kayong hindi tayo magsinungaling. Sasabihin ko sa inyo, ito ay hindi natutupad natin. No? Itong law na to, hindi natutupad mo. Ito yung pinakamahalaga. Ito din ang hindi natutupad. Sa panahon ni Adan at saka ni Eva, isa lang ang law. Huwag mong kainin. Yung ayaw ipakain namin sabi ng Diyos, huwag mong kainin yung ayaw ko ipakain sa inyo. Yun pa ang disobey. Ito din, napakahalagang batas, pinakauna, pinakamahalaga, pinakaimportante, ito din ang sinusuway o ito din ang disobey natin. No? Kung sabihin mo natupad mo, ikaw na talaga. No? Ikaw na kung natupad mo to. Let's go to the let's go to the John 14. John 14:17.
Kasi it's talking about you have to love. Ha? Talagang buo ba ang pagmahal mo? All your, you have to love all your soul, all your strength, all your mind. You have to love the Lord, thy God. Ang hirap. No? Kaya nga dito sa sa 17, sabi ni John 14:15, if you love me, okay? Kasi the great command is to love God, is to love the Lord, thy God. Yung Panginoon mong Diyos, hindi sinasabi, mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo yung Panginoon mong Diyos. Kahit babalik na rin natin yung mga sinasabi ko sa ang chapter sa Matthew, Luke, at saka Mark. Mahalin, it's talking about the Lord your God. Mayroong Lord. Sabi ni Jesus, ni John the Baptist, sulat ni John the Baptist dito sa John 14:17, if, pag sinasabing if, hindi, kung gusto mo lang. Okay? If you love me, you will keep my commandments. And I told you na ang commandments, na this is the first and the great commandments, the law and the prophets, the law of the prophets, nakahang sa these commandments. Okay? And sabi niya I will ask the Father that He will give another helper. I'm sorry. Kaya nga, verse 17, even the Spirit of truth whom the world cannot receive because neither sees Him nor knows Him. You know, for He dwells with you and will be in you. Okay? Dito sa kaya pala na hinayaan natin yung law, batas, na hindi mo kaya kasi ito si Jesus Christ ang pinadala para tutulong sa atin. Mayroong law, mayroong batas na hindi makaabot sa atin. The flesh was weakened. Weak ang ating, mahina ang ating laman, mahina ang ating flesh. Hindi kaya matupad ang commandment na ito. Diba sabi sa Romans 8:3? Basahin ko. Namnamin natin to. Maintindihan natin to katagalan. For what the law could not do. Mayroong utos, hindi makagawa ang utos, hindi makakilos. Ano yon? What the law could not do in that it was weak through the flesh. Mahina ang laman. Flesh. Flesh meaning desire of our own. Desire of our own will. Ang kagustuhan natin. No? Dahil sa kagustuhan natin, hindi natin matutupad ang batas, which is you have to love the Lord with all your heart, with all your soul and strength. We have to love the Lord. Hindi matutupad. That's why, sabi niya dito, for the law of the Spirit of, in that it was weak through the place, God, ayun sabi niya, God sending
His Son, capital S, it's Jesus Christ. Okay? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Likeness of sinful flesh. Ibig sabihin, ginawa niya si Jesus Christ bilang may laman na tao. So kung may laman si Jesus Christ, He has also a desire of His own. Mayroon din siyang desire sa yung gusto niya. But, He become example to us because sinabi niya na I come to this world not to do my own will, but to do the will of the Father. Yan ang kakaibahan. Si Jesus Christ, isang tao. Kung ano yung nafe-feel mo, nape-feel niya. Kung anong yung gusto mo, bilang isang tao, mayroon din gusto siya. Kaso lang, ang gusto niya ay gusto niya na matutupad ang kagustuhan ng Ama. Kaya naging example siya sa atin. Kaya, because of Jesus Christ, siya yung tutulong sa atin. Kaya, balik tayo sa John 14. The Spirit of Christ, even the Spirit of truth whom the world cannot receive. Kasi sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. The commandments of God is very hard. Sabi ko na kanina, napakahirap sundin. Now, pasalamat tayo na pinadala si Jesus Christ sa atin. And now, dahil sa Kanya, yun ang promise niya. Yun ang promise niya. Sabi niya, pupunta ako sa Ama ko. Okay, dito na. Okay, verse 24. But whosoever does not love me does not keep my words, and hear not mine and the Father's who sent me. These things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Nagis natin? The Holy Spirit will send in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So, ito pala ang magbibigay sa atin ng lakas, yung promise ni Jesus Christ. Napupunta ko sa Ama ko, hihingiin ko yung Holy Spirit na para tutulong, tutulong sa pagmahal, sa pag-love the commandments of God. Dito ang logic nito, Without the Holy Spirit, without the Spirit of God, hindi, ang nakalagay kasi dito, sabi niya, you will know Him, for He will dwells with you. Alam niyo bang dwells? Parang isang bahay ba? Nakatira sa iyo. The promise of the Holy Spirit na sinasabi ni God, titira sa iyo. Hindi lang titira. Yan ang sabihin dito, He, for verse 14, verse 17, in the last statement, for He will dwells with you and will be in you. Okay? Will be in you. Hindi lang titira kasama mo, pero hindi lang titira kasama mo, pero nasa loob. Pag sinasabing in you,
Ang video, dito, kasama ko, nandito sa akin. Pero in me, nasa loob ko. Yun ang promise ni Jesus Christ. Kaya nga, pag i-receive natin si Jesus Christ, it is the Spirit with you that wants to dwell in you and to live in you. Wow! So ito yung rason na masasabi ko na kung sarili mo lang, kasi sabi ang law, you have to love the Lord your God with all your strength. Yung sarili mong kakayahan, hindi. That's because Jesus Christ, na nireceive natin, kaya na natin. Okay? Mayroon tayong naintindihan. Now, balik tayo. It is a great and important commandment to love. To love. Now, maraming mga definition sa love. The meaning of love sa dictionary, it's an intense feeling. It's a definition from dictionary. It's an intense feelings of deep affection. The act of caring, giving to someone else. Okay? Sometimes we may confuse what is really love. Especially, love, it is love or it is lust. Okay? It's a desire only of your own. Lust. Yung tinatawag dyan. Love. But, we know na mayroong definition ng Bible. Makikita natin yun sa 1 Corinthians 13:7-8. Love is kind. Ano pa? So, paano yung kind? The kindness of God. Okay? The kindness, alam mo ba yung mabuti ang Diyos. Alam natin yun, mabuti ang Diyos. Okay? And also, love. Sabi niya doon sa Corinthians, love never jealous. Okay? Yung, halimbawa, yung jealousy yung jealous, paano ka halimbawa sa anak ko? Kung ang anak ko maging professional, or maging engineer, or mag-income siya ng malaki, bilang isang ama, hindi ka pwede, walang jealous yan, hindi mo maramdaman yung jealous. Yun ang example sa love that never jealous. Yung wala kang, mas ma-appreciate mo pa kung anong naabot ng isang anak na makikita mo na mas lumampas pa sa achievement mo. No, hindi, siguro bilang isang ama, hindi ka mag-jealous. Yan ang jealousy na love. Yan ang love na sinasabi na never jealous. Hindi nagjealous. Okay? Love. It is a command that we have to love the Lord. We have to love the Lord. No? Our response in loving the Lord, in loving Jesus, nagpapakita lang yun kung ano ka sa sarili mo. Let's go to dito sa Luke, may isang babae. Luke 7:47. Luke 7:40. Kaya napamahal niya si Jesus ng sobra-sobra dahil pinatawad niya ang kasalanan niya ng abundant. Yung nafe-feel na sa sarili na yung babae na yun, na gaano siya pinatawad, siguro napakamasama nafe-feel niya ng babae na napakamasama siya. Dahil pinatawad siya, gano'n na lang din ang pagmamahal niya in response toward kay Jesus. Luke 7:40-43. And Jesus answered to him, Simon, I have something to say to you. And he answered, Say it, teacher. A certain moneylender had 2 debtors. One owned 500 denarii and other 50. Then they could not pay. He canceled the debt of both
Now, which then will love him more? Okay. Simon answered, the one I suppose for whom he canceled the larger debt. Okay. So, yung istorya dito na may dalawang tao na may utang na kunti, mayroong utang na malaki. Pero both of them kinansel ang utang. Sino ang napamahal ng malaki para sa inutangan, sa amo? Yung malaking utang. No. So kung kinukonsider mo yung sarili mo na malaking utang ang kasalanan, nang pinatawad ka ni Jesus Christ, ganun din ma-appreciate natin yung pagmamahal natin sa Panginoon dahil tinitingnan natin kung gaano tayo kalaki, gaano kasama, gaano kalawak yung pag-abusar natin na utang na tinatawag na kasalanan. Pero, if you feel na hindi naman ako masama, hindi naman ako marami naman akong ginagawa na mga mabuting gawa. Okay? Kaya, your response to your Lord is hindi malaki din. Nagets natin? Dahil kailangan natin alamin na the wages of sin is death. Napaka malaki yun. Hindi death na physical. It's a death of your soul life. Yung kaluluwa mo. Meaning, forsaken by God. Hihiwalay ka sa Panginoon, your Creator. Napakasakit yun. Mas masakit pa yun sa physical death. No? Kasi kung sabihin natin, for the wages of sin, ang bayad sa kasalanan is kamatayan, mamatay naman tayo, namatay naman si Jesus Christ, bayad ng kasalanan. You can say to the Father, namatay naman ako, bayad na. No. Mayroon pang second death, your soul, your spirit. No? Yan, ang kamatayan, mahiwalay ka. Hindi ka mag-fellowship, without fellowship to God. No? Wala kang kaligayahan. The fullness of joy will be seen in His presence. Nasa presensya sa Diyos ang buong-buo na kaligayahan sa isang tao. Okay? Imagine. So kung hindi kamatayan physical ang bayad, no? Daube, kung mahalaga yun para sa iyo, na kamatayan pala ang bayad or payment mo, ganun na lang tayo magmamahal sa Panginoon. Yun ang sinasabi. We love God because He first loves us. Siya yung unang nagmamahal sa atin. John 3:16, for God so loved the world. No? Now, because of our sins, because of our transgression, because of our, we are dead. Nandyan sa, Ephesians yan. Asahin natin. Para Ephesians 2. Anong sabi sa Ephesians 2? And Ephesians 2:1, and you were dead in the trespasses and sin. Ano daw? Mga patay kamo. Mga patay kayo tungod sa kasalanan at sa kapangapaglabag. And because, number 1, we live in the passion of our flesh. Number 1, passion of the flesh, the reason. The second, the desires of the body. Okay? Yan ang mga rason. So, dito natin makukuha na mapamahal natin ng Panginoon dahil ang laki ng pagmamahal niya sa atin. Love the Lord. Love the Lord, your God. Your God. The God of Abraham, the God of Isaac, is a living God.
Ano bang tinutukoy mo, Brother G, na God? No? There is no other God. Pag sinasabing there is no other God, mayroon kasi magsasabi na si Jesus Christ is not God. Isa lang dapat ang God kasi sabi sa John 17:3, the only one true God. Kasi pag interpret nila, nag-iisang tunay na Diyos. Kung babasahin mo pag sinasabi nag-iisang Diyos, iisang Diyos lang. Pero ang sinasabi niya nag-iisa ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay si God the Father, si God the Son, ang God the Holy Spirit. Isang tunay na Diyos, nag-iisa lang sila. No? Pag sinasabing other God, what? Ano-ano man yung mga other God. No? Kasi, mamahalin natin ang Panginoon with all our heart, love the Lord our God. Ano ang makapawala na hindi natin mapamahal ang Panginoon natin na Diyos? Okay? Kasi mayroon tayong ibang Panginoon. Mayroon tayong ibang master. Okay? Ang sinasabi sa Bible, alam mo ba, hindi sinasabi na Satan and God. Pag sinasabing master. Ang sinasabi doon, you can serve two masters. You cannot serve two masters. Maybe you will love money. It's a master. Or you will love the Lord God. Okay? So hindi sinasabi niya na Satan is the master. The other God pala na sinasabi dito is the love of money, is the love of yourselves, is the love of the pleasure. Yan, ang other God. Pag sinasabi wag kang magsamba ng ibang Diyos. Yung ibang Diyos, yung sarili mo, yung pagmamahal sa pira, yung pagmamahal sa kaligayahan ng sanlibutan, yan ang ibig sabihin. Ano sabi sa Matthew 6:24? About sa no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, and he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve, mga kapatid, you cannot serve two master. Ang sinasabi na dito, you cannot serve God and money. Ito hindi to medyo popular kasi ang pagkaalaman kung sino ba talaga ang master, magsasabi Satan or God. No. Sabi ng Bible, ang kalaban sa God dito is money. No, ang kalaban sa God is money. I need money. I want money. But to love money is different. Kung mamahalin mo kung mahal mo na ang pera, maging master mo na, sunod-sunuran ka na. Paano mo sasabi na mahal mo ang isang pera? Ito na. Once magalit ka na, once ma-open ka, once na mag-deceive ka na ng isang tao, once na you are indulged, kasama ka na sa corruption, once na magnakaw ka na, yan, once na magbinta ka na ng sobra-sobra or lukuhin mo na yung isang tao dahil para makapira ka, once na you deceive other dahil para magka-gain ka sa sarili mo, that's the time na mahal mo yung pera. Hindi niya sinasabi na mahal mo si Satanas, pero ang master mo
pera versus God. Okay? No. So, dito makikita natin yung another lovers. Punta tayo sa 2 Timothy 3. The lovers of pleasure. Number 1, lovers of themselves. Ito yung makapahiwalay sa atin sa pagmamahal ng buong buo. Kasi ang gusto kasi na the requirements of the commandments is to love with all, lahat, buong puso. It could be summed up in a pure heart. Pure heart. Okay? In 2 Timothy 3. 2 Timothy 3 verse 4, verse 2. For people will be lovers. Wow. Where? Lovers of self. Klaro. Ito yung opposite. Kaya nga hindi natin mabigay yung buong buo. Diba? Because we love ourselves. Now, Brother G, di ba mayroong commandments na you have to love others as you love yourself. Dito din nagsabi, the reason people will be lovers of themselves, na nawawala sila, become disobedience to the Father. No? The people will be lovers of self. Hindi ko sinabi mahilig mag-self-it. Pero alam mo, yung Bible kasi, hindi pa nagawa ang mga gawin ng mga tao ngayon, ng mga pangyayari ngayon. The Bible tells past, present, and future. Wala pa ang cellphone, ang Bible nagsasabi na mayroong selfie. Lovers of themselves. Hindi ako magsasabi na pag mag-post ka sa Facebook sa nag-lovers of themselves, you cannot judge kasi it's the heart is not visible, is invisible. Hindi mo yan makikita kung hindi natin makajudge kung ano yung point niya, bakit siya nag-post. Ako magpo-post man din. Para makita ko din yung sarili ko. Okay? But ano yung sinasabi na lovers of themselves? Pag mahal mo ang sarili mo, paano mo masasabi na mahal mo ang sarili mo? Kasi ang gusto sa Diyos, that you have to hate your life. Brother J, totoo ka? Sabi ng Diyos? Hey, ang daming verse na sinasabi ko that you have to hate your life. If you want to, ano sabi bro? If you, punta ko ha, para malalaman natin na nagtuturo ako ng totoo. Matthew 10:39, Matthew 16:25, Mark 8:35, Luke 9:24, John 12:25, Matthew 10:39. Kung basahin mo dyan, ang daming verses nagsabi niya, those who find their life will lose it. Piki yan. Kung hahanapin mo yung buhay mo dito sa mundo, ikaw ay mawawalan ng buhay na walang hanggang. Wala sa'yo. And those who lost their life for my sake will find it. Nagets natin yun? Matthew 16:25, to those who want to save their life will lose it. And those who want to lose their life for the sake, for my sake, will find it. Naintindihan natin to? Mark 8:35, for those who want to save their life will lose it. No? If you love yourselves, no?
anong mangyari? You have to depend it. And what you will do, number one, na makikita mo sa isang tao, no? Hot-tempered. Pag mahal mo ang sarili mo, hot-tempered ka. Diba? Kunti lang marinig mo na makasira sa reputasyon mo. Hay, wag mo akong ganyanin. Ha! Hindi mo kilala ako kung sino ako. No? Whereas God, Jesus Christ, teach us how to be humility. Even though He is God, kahit na Diyos siya, He humble Himself. Hinubad niya yung power bilang Diyos. It's just like na, mayroon akong kapangyarihan, pero hinubarin ko to. Gusto kong gagawin ng sarili kong maging tao. Kung ano yung power ng tao, yun ang gagawin ko. Hindi man namumuhay si Jesus Christ dito na magkakain ng minagic niya. Hindi. Lahat ng ginagawa niya dito, pinakita na sa tao na pwede natin magawin. Kaya nagsabi ang verse, ang Bible nagsabi na, follow me. Mahirap din kung si Jesus Christ, isang tao na powerful dito sa mundo, mas lamang pa kaysa tao, magsasabi sa iyo na, sundin mo ako. Magsasabi ako sa iyo, paano kita masunod na hindi ka man tao? Mayaman ka sa power mo, ako walang power. Paano mo masasabi? Pero sabi ni Jesus, follow me. Sundin mo ako. In what way tayo makasunod? No? In what way, paano tayo what education we can have in Jesus Christ? No? Number one, learn. What we have to learn from Him? Learn from me. Matthew 11. Learn from me, for I am, number one, humility, humble. Di ba? Dobi, dahil mahal mo ang sarili mo, si Jesus Christ, kung mahal niya ang sarili niya, ginagamit yung power, patay lahat ng mga nagkukontra sila. Ang dami pa namang contradict kay Jesus Christ when He was on earth. Halos lahat ng mga religious group, kontra sa Kanya. Hindi lang dumating sa kontra, pinapatay pa siya. Di ba? Learn from me. Number one, humility. Daw be sometimes we encounter na yung reputation natin ay nasasaktan na tayo. It could be mainsulto tayo from our wife, from our mother, from our loved ones. But for the sake of Christ, now, napakaganda. For the sake of Christ, it is the law of the Spirit. We have to love the Lord with all. Pero kung half-half lang, ay normal. Huwag mo akong ganinin. Bakit? Hindi mo alam kung sino ako. Professional ako, ha? Yung trabaho ko, gigana na chismis-chismis ka sa akin. Mas malamang pa ka. Diba? Pero, as a follower of Christ, kung alam mo ang gospel, kung paano tayo tinuruan, for the sake of Christ, no? I rather, sabi dito sa those who find life will lose it. Kasi you want to preserve your life, kaya nga, mo response ka by being hot-tempered, by being criticized to other. Kaya makapagsalita ka na ng masama sa iba. Oh? Hindi ka pwede na kahit na. Post ka ng post sa Facebook, sirain mo, lahat na pakita mo. Kasi you have something to find your life. But the Bible says, those who find life will lose it. And those who lose it will find it. Amen? This is gospel. Ito yung ebanghelyo ng Diyos. Love the Lord, ang Panginoong Diyos, your God. We have only one God. No? We have only one God. The true God, which is the Father, the Son, they are
love righteousness and hated iniquities. The other gods, which is the money, the love of yourselves, and the love of your pleasures, lovers. Anong sabi niya? 2 Timothy 2:3. 2 Timothy 2:3. Ano ba yung kanina? 3:4. 3:4. Verse 2. For the people will be lovers of themselves. Next, ano? Lovers of money. Lovers of money. Di ba pinag-usapan natin, hindi lang ang master natin is God. Ang contradict is money. Will be lovers of money. And then verse 4. Lovers, verse 4. Mayroon daw sinasabi about lovers. Lovers of pleasure. Lovers of pleasure. Ano yung lovers of pleasure? Yung kasiyahan sa mundo? Hindi na ba tayo magbakasyon? Hindi na ba tayo talaga pwede magano? Hindi ganyan siguro. Kasi ang kasalanan, sometimes it gives pleasure. Mayroong kaligayahan, kaya nga, yan ang hate ng Panginoon. Pag nasa punto ka na hindi niya kagustuhan. Pero dahil gusto mo, yun ang namumuhay ka sa ganyan, lovers of pleasure. Hindi mo kayang iiwan dahil nakabenefits ka ng pleasure sa self mo, sa sarili mo. It could be corruption, it could be desires of your flesh, it could be titingin sa mga malaswa. Masayahan ka, di ba? Kung ikaw lang mag-isa, yan. Lovers of pleasure. Love the Lord your God with all, not half. Meaning, it's not i-divide mo pa. It's not may kalahati pa. Buong puso. Ibig sabihin, pure heart. Pure heart. A pure heart is more than clear conscience. Ang clear conscience, okay, babasa ka lang, titingin ka lang, para mawala lang yung konsensya mo. Pero pure heart is it is a way that you can love God na buong-buo. And pag dumating ka na sa pure heart, it is that time that you can see God. Anong sabi sa Matthew? You are blessed man if you are pure heart, because you will see God. Makikita mo ang Diyos. Kaya nga, ang mga tao na mayroong buong-buo ang pagmamahal sa Diyos, nakakita yan sa Diyos. Baka sasabihin, Jay, baka naggawa ka ng istorya. In the sense na pag mayroon kang pure heart, kaya nga, mahirap na sa inyo mag-direct pag-judge ng isang tao, makonsensya ka na. Dahil nakikita mo si God. Once na mag-criticize ka ng tao, Lord, ayaw ko ng ganito. Nakikita mo kasi si God. No? Alam mo kung saan ka na sitwasyon, saan ka lumugar dahil nakikita mo si God. Alam mo, okay, it is the Lord only. No? Mayroon din sabi sa Matthew na what is in our heart, the mouth speaketh. Okay? So kung ano raw yung sa kalooban mo, sa loob mo, lalabas yan. Let's go to the James 1:26. James 1:26. If anyone thinks that he is a religious and that not bridle his tongue,
but he deceived his heart. No? So, maybe manalimbungan or na-deceive, nalinglang lang ang heart natin. Makikita yon kung bridle, meaning kita mo yung kabayo. Yung kabayo, na-control siya dahil mayroong something na nilagay na mga nilagay na bagay na para hindi siya mabuka yung na mouth. At saka yung nilagay sa kanya, pag itatouch yan, pag igano ng isang haniti, ay masakit yan, kaya pa-follow siya. Okay? So sabi niya dito, na kung hindi ka daw, you are deceiving your heart, this person's religion is worthless. Okay? Zero. Worthless meaning zero. Useless. No? Useless. Kahit anong sabihin mo pa na mahal mo ang Panginoon sa buong buo. Pero, kung hindi natin makontrol yung natin, pananalita, ito yung makikita dito sa pananalita natin. No? It's a way na we have to watch and learn. Sabi niyo? Okay. With all our soul. Ito na. Mahalin natin ang Panginoon natin. Love the Lord, your God, with all our... Tapos na tayo sa heart. Dito na tayo sa soul. Sa kaluluwa. Ano ang sa kaluluwa? Anong mayroon sa kaluluwa? Soul, in the area of soul, makikita natin doon, mayroong mind. Sa soul, mayroong mind, emotion, and will. No? Hindi natin masasabi na mahal mo na ang Panginoon dahil intellectually knowledgeable ka sa Word of God. Hindi mo din masasabi na dahil ikaw ay magkanta, aawit, tapos napaka-alerhe mo, ikaw ay mahal mo na ang Panginoon. Paano natin masasabi sa kaluluwa natin, yung pagka-ikaw, na mahal mo ang Panginoon? Ang gusto, mayroon tatlo. Dito. Let's go to gusto na ako makikita. Pwede naman mo na. Sa cellphone. So, ang soul ay mayroong area na mind, to think, sa pag-iisip. And emotion, to feel. And to want, yung gusto. To will. So mayroong tatlo doon na mayroong tatlong area at saka sa area mayroong tatlong parte. The body, soul, and the spirit. Okay. So, paano natin masasabi na mahal natin ang Diyos mahal natin ang Panginoong Diyos sa buong kaluluwa natin, taos pusong, or with all our soul? Paano natin masasabi sa lahat, sa buong kaluluwa natin kung darating tayo sa punto na yung gusto natin, ito yung parte na makukuha. Hindi lang sa intellectual, sa kaalaman ng Biblia, na masasabi mo na mahal mo ang Panginoon. Hindi lang sa emosyon, but dapat malalaman natin ito ang makapa-broke. Tingnan natin dito. Yan. Ito yon. Ito yon. The mind, emotion, and will. Ito yung kaluluwa natin. Okay? So, yung kagustuhan, will, yung I want, yun ang dapat considerate na buwagin or dapat broken para makapasok tayo sa godly life, which is spiritual. Dito natin makikita na buong-buo ang pagmamahal ng kaluluwa natin sa Panginoon.
Okay? Yan. So, ano man yung example sa mga kagustuhan? Mayroon kang ginagawa, pero hindi gusto ng Diyos, bawal. Okay? Halimbawa, in adultery, or in, ano pang mga klase, no? Gustong-gusto mo yun. Pero, halimbawa, forgiveness, yung ayaw mo yun mapatawad. Ang gusto mo sa sarili mo, ayaw mong patawarin. Pero ang will ni God, nagka-cross kayo eh. Nagka-cross will kayo. Ang gusto ni God, you have to forgive others. Ikaw din, ang gusto mo, ayaw mong i-forgive dahil sobrang sakit ang ginawa ng tao na yun. So dito na nagka-cross. Yan ang pinaka-hard, pinaka-mahirap. Kailangan, you have to be broken. Masaktan ka, hindi madali. For that, if you do the will of the Father, lalampas ka. Because you do the will of the Father, yan, ma-prove natin na buong buo ang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos with all our soul. Nagets natin? Dito natin ma-prove kung i-wave natin yung kagustuhan natin. Ganon din si Jesus Christ. Alam mo, ang gusto talaga ni Jesus Christ, dahil sa pagmamahal niya sa Ama niya, the God the Father. Sabi niya, mayroon siyang isip na ayaw ko to gagawin. If it is possible, no? Kung posible lang na lampasan ko to, hindi ko to gagawin. Pero anong sabi niya? Not my will, but thy will. Masakit sa kanya. Masakit para sa atin na hindi tayo mag-respond sa nagpasakit sa atin. O nagpasakit sa anak mo, nagpasakit sa mama mo, ikaw na ang mag-response ang masakit din. Diba? Hindi yan madali na hindi ka mag-response kasi normal sa tao. Gusto mo eh. Yun ang gusto sa tao. Na makapag-response, makapag-revenge. Hindi, di ba? Yan ang gusto natin. But, sabi ni Jesus Christ, pinili niya, not my will. Yung gusto ko, hindi na. Ang gusto mo na, ang masunod ko. Yun ang brokenness. Yan ang humbleness. Yan tayo diyan natin masasabi na mapasok natin na love the Lord your God with all our soul. Mapasok tayo sa spiritual, itawag godly life. So yun ang explanation sa love the Lord thy God with all your soul. No? Nagets natin? Maintindihan? Maintindihan? Okay. So, napaka-importante sa soul, mayroon 3 areas. Which is mind, to think, hindi lang kaalaman sa Bible, hindi lang emosyon, but importante, makuha natin yung gusto natin. No? Kasi sa pagmamahal kasi, ganito yun. Mayroong kasabihan na kahit baha pa daw, bagyo, dahil pagmamahal, buong-buo ang pagmamahal niya. Kaya nang pupuntahan yung minamahal niya. Lalangawin niya yung current na That's because of love. That's the power. Anong sabi mo, bro? Do not underestimate the power of love. Do not underestimate the power of love. Okay? Kaya dito din sa atin, the power na makikita natin sa God the Father is not making the world. In the beginning, God created the heaven and the earth. Is not. The power na sinasabi niya, na pinakita niya sa paggawa, sa pagbigay niya.
ng anak niya na si Jesus Christ because of His love. Nagets natin? Ulitin ko. Makikita ang strength, ang power ni God. Hindi niya sinasabi na makikita sa paggawa niya ng mundo. Makita natin ang pinaka-unlimited power of God sa pagmamahal niya, sa pagbigay niya ng anak niya dito sa mundo para sa atin. Makikita yan sa Ephesians 1:19. And what the exceeding greatness of His power towards us, power us, word, who believe, according to that working strength of His might. 1:19. Okay? And what is the immeasurable? Imagine, hindi masusukat. Hindi na masusukat na greatness of His power. Sa kanyang lakas toward us who believe, according to the working of His great might, that He worked in Christ when He was raised from the dead and seated Him in the right hand of the heavenly places. So dito makikita ang pinakamalaking power sa kay Jesus Christ. Mayroong sinasabi sa Old Testament, the greatness of His arm. Yun ang ginamit niya. Yung sa lakas ng kanyang kamay, makikita sa paggawa niya. The establishment of the kingdom of God, which is in Christ Jesus. Huh? Okay, with all our soul, ano pa? With all our strength. Sa lakas, dito na tayo. Last naman to, no? With all our strength. Mahalin natin ang Panginoong Diyos sa buong buo natin ng kalakasan. Ang kalakasan. No? Mayroong kanta na, paborito ko din yun. You are the strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Hindi lang tayo malakas dahil mayroon tayong kalusugan. Hindi lang tayo malakas dahil wala tayong sakit. Hindi lang tayo malakas dahil marami tayong pira. Hindi lang tayo malakas dahil nakaangat ka sa kasamahan mo. Hindi yan ang kalakasan. Hindi tayo malakas dahil mayroon kang maraming makukunan ng mga sa time na problema mo. Ang kalakasan na sinasabi dito, no? Sabi ni Paul, I can do all things. Sabi ni Paul, I can do all. Lahat ng mga bagay magagawa ko is not because of himself. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Wow, napakaganda. Magagawa niya daw ang lahat ng mga bagay hindi sa sarili niya, kung hindi because Christ. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Kaya nga, yung love the Lord with all your hearts, with all your soul and mind, hindi natin yan magagawa kung wala si Kristo. It is the Holy Spirit who help us to do the commandments of God. Kaya nga, until malakas ka pa sa sarili natin, mayroon ka pang kakayahan, masabi mo na kaya mo sundin ang
No? The strength, ang lakas na sinasabi mo, ay hindi yan it will lead you to failure na hindi mo matutupad ang commandments of God. Because, anong kakailangan natin? Strengthened by grace. Ang sabi sa Hebrew 13:9, malapit na tayo matapos. Sabi sa Hebrew 39, there is my last statement. For it is good for the heart to be strengthened by grace. Alam niyo ba mga kapatid kung ano ang sikreto para mayroon tayong lakas sa heart natin? No? Grace. Gracia. Kaya sabi ni Paul sa Corinthians, tingnan ko. 1 Corinthians. Na my grace, the grace of God na binigay sa kanya is sufficient abundantly. Yan. Bakit nasabi ni Paul abundantly ang grace? Because para sa sarili niya, yung lakas niya, trust kan. Zero. Sabi niya, I don't want na maabutan ako ng righteousness of the law. Righteous, no? Hindi niya gusto na maabutan siya ng righteousness of the law. Sumusunod siya sa leaders. Leaders can kill us. Leaders can kill us. No? Because the law of the Spirit is not written on the where? On the stone. The law of the Spirit is written in our hearts. Yan ang bagong agreement ngayon. It is the Lord who put the law in your mind and write them in our heart. Yan ang bago ngayon. No? Para matupad natin ang totoo, the essence of commandment of God is that, no? Siya mismo yung magtatrabaho para matupad yan. No? And the grace will come to us, but we have to be humble ourselves. Anong sabi? Grace is for the humble. God resist the proud. Pag sinasabing resist, yung ayaw niya, kailangan, hindi kita kailangan. What? Imagine, dito nagsasabi na verse na yun. I can say, dyan sa James 4, James 4:7 or James 4:6. John 4:7, John 4:6, tanawan na. Therefore God resist. Devil ang sinasabi dito. Pero another translation is God resist the proud and He will flee from you. Anong sabi? So, yung lakas pala natin ay hindi sa sarili natin. It is the strength. Bakit malakas tayo na nandito? Bakit malakas tayo nagpursigi na magsiserve kay God? No? Dahil yan sa pagmamahal natin kay Jesus Christ. Amen? Okay. Napaka-importante na malalaman natin. Yun na nga, sa 2 Corinthians 12:9. Last na siguro to. Ito, o'clock. 2 Corinthians 12:9.
Ito si Paul nagsabi din. No? Sabi niya dito. But he said to me, my grace is sufficient for you. Sufficiently abundante ang grasya sa Panginoon. No? But, ma-misinterpret kasi ang grasya. Ang grasya kasi, may misinterpret. The grace na sinasabi dito is the help of God. The definition of grace is in Hebrew 16. Hebrew 4:16. That the time of need, grace, we come to the throne of grace. Hindi tayo mahiya daw magpunta sa grace dahil siya ang tutulong sa atin. So the definition of grace is the help during in time of need. Yan ang grace. Yan ang grasya. Kaya sabi ni Paul, my grace is sufficient for me, for my power is made perfect. For my power. Ano yung power na sinasabi niya? It's the Spirit of grace. It is the power. Is made perfect in my weakness. So, kung ano yung kahinaan mo, anong kahinaan mo? In other words, kasi, masasabi ko, hindi ka malakas sa Panginoon dahil sa kahinaan mo. Kasi yung kahinaan mo, nalilito ako. Mahina tayo pa sa Panginoon dahil malakas tayo sa ating sarili. Okay. Kaya pala mahina tayo sa Panginoon dahil malakas tayo sa sarili. Pero dito, ang ibig sabihin niya dito, na for my power is made perfect. The power of grace is made perfect. Is abundant. In my weakness. Yung kahinaan ni Paul, siguro, sabihin natin, yung kahinaan ni Paul, mayroon siyang sakit. No? Mayroon tayong mga kahinaan na magdadala sa atin na mapalayo tayo sa Panginoon. Some of them, mayroong kahinaan, especially kung mag-isa ka lang, makakita mo yung mga bold, yung mga siksi, magtagal ka dyan. No? Pero, ang sabi niya dito, dahil Christian ka, kakailangan mo ng, you need help. Mahina. And then so, it can be, mahina ka na, ang hina kung magpatawad. No? Yung tao na nagpasakit sa akin, yung tao na bigay sa akin ng bad reputation image, hindi ko na mapatawad, gusto ko na, mahina ka. That's but, sabi niya, ang grasya sa Ginoo is perfect. Natutulong dyan, sobra-sobra pa. Yan ang logic dyan dahil we have the humbleness. Lord, hindi ko kaya. Makaya ko lang to kung ikaw ang tutulong sa akin. Okay? Tutulong sa akin. That's a brokenness. That's a humbleness. That's that time na we can say na we can love the Lord thy God. Love the Lord thy God with all our hearts. No? Our mind and our soul. So siguro nati-take up natin yung mga bagay na na dinidetalye ko lang yon kung anong mga importante. Okay? So once again, yung soul natin at saka yung natin, yung will natin, yung mind natin ay hindi makikita. Hindi yan makikita. Yan ang tinatawag na doon tayo magawa ng good foundation. No? Kasi yung yung body, physical, makikita yun eh. No? So yung soul natin, dito tayo sa will. Thy will be done, not our will. Okay? Have a nice, napataas ako sa message eh. Minsan lang kasi, minsan din, madali lang. Okay, salamat and have a nice day. Let us close this by prayer. Oy,
Excuse me, ano muna sa nag-watch, si Gian Joseph Gian Joseph, thank you for watching. Si Adora, my friend doon sa Sweden. Si Genevieve, my cousin. Yung kapatid ko na my beloved sister, si Jane, Julia Emil, thanks for watching. Si Jeric Rehelmi, si Jersom Abrohina, bro, kumusta? And our sister, akong asawa, si Joyce. Salamat lang sa pagtingin. At saka si Evangeline Kalamba. At saka si Mary Jane Sin Nayan. Si Nayan. Okay? At saka si Liesel Bartolome sa Sweden. Salamat sa I hope mayroon kayong natutunan. At saka God bless us. Amen.